At nandito na nga tayo sa ikalawang laban naman na matutunghayan natin dito sa ating serye. Nararamdaman na natin kung papaanong nasa match point ng AP Bren and at the same time yung kagustuhang makabawi ng Burmese Ghouls. As we start off the draft again, Joy pa rin ang unang tatanggalin. Possibly Bruno na nga yata ang tinunod nila. Very consistent kayo yung mga bannings ng mga teams natin. Parang as much as possible. Little by little lang muna. Papitik-pitik lang muna ng strategy tsaka nating gulatin. And yeah, for Burmese Ghouls, since sila nasa blue side, parang iisipin mo, ano kaya yung kukuhanin nila dito na priority pick? Actually, medyo surprised ako. No? Hindi natin di tayo sure kung sino yung nag-decide ng first or second pick. No? Pero this time around, nakakatakot to for Burmese Ghouls kasi hindi rin nila alam kung may baon pa yung AP Bren sa red side. Kasi kanina pinakita ng AP Bren na willing sila mag-ban ng Phobius at Faramis. By the way, sila first pick they could have gotten it for themselves, pero sila nagtanggal nung Faramis. Now, the question is, will it be the same draft pattern or draft variation for AP Bren? Yun yung question mo for Burmese Ghouls. Now, they do it themselves para lang sigurado na same recipe nung game number 1. At the very least, meron kang semblance kung ano yung pwede mangyari dito sa variation na to. Kasi ang mga matitirang first pick dito, again, nandiyan pa rin sila Nolan, sila Mathilda, sila Guinevere. Pero ang nakaka-doubt kasi dito is if AP Bren, let's go of the Faramis, baka ma-force na kunin ng Burmese Ghouls yung Faramis, tapos biglang maglilya si Kapitan. And for AP Bren, di kasi natin masasabi kung willing din sila na ibigay yung let's say the Nolan para kasi wala nga naman pang nakakakita na si Nico talagang nag-a-assassin jungler. Yeah. So the possibility of them letting yung mga ganong junglers pass nandiyan pa naman. And at the same time kasi kahit naman palusutin nila, meron tayong certain feeling na yung AP Bren kasi tulad na napakita nila kanina kahit na may certain disadvantage sa early game yung lineup nila, hindi naman nila pinapakawalan yung aggression tinutuloy lang. Ay. Ito na yung difference. Dito medyo maguguluhan ng Burmese Ghouls. Although it's to be expected no, na matatanggal talaga yung Angela, lalo kapag nasa red side. Pero ngayon, ang dami biglang open. Again, Mathilda, Guinevere, Nolan, all of them are potential picks. Your problem is, itong tatlong hero na to, isa lang makukuha mo, baka dalawa makuha nung kabila. Parang yung trading, no? Parang kung ikaw yung sa blue side, teka lang, ano ba talagang gusto nating makuhanin? Ano ba talaga yung gusto nating ibigay, if ever? So talagang mapapaisip ka, since tatlo yung mga open if ever, ibaban ba natin yung isa? Or parang ililimit na ba natin yung possible na ma-open? Or hayaan na natin na sige tatlo, tas bahala na kung ano yung makukuha natin. Wala. Tinanggal nila yung Mathilda. Tinanggal nila. So it's a battle of Mahirap ang tatlo. the Faramis, Nolan, and Guinevere. So yun yung pwede natin makita rito from EP Bren. Kailangan gawin ng Burmese Ghouls lahat talaga ng kailangan ma-open nila yung maximum potential ng draft dito kasi ang dami talagang pwedeng ipanglason dito ng EP Bren for first 2 picks. Pero ang kinaganda naman sa Burmese Ghouls talagang even though nagkaroon sila ng problem coming into Philippines, well prepared sila. Nag-organize sila ng maraming bagay dito, stress management workshop, emotional control, self-esteem, mental exercises bago sila pumunta ng M5. By the way, sobrang importante niya na yung mental health ng mga players, kailangan talaga inaalagaan yan. And you can safely say na 100% yung Burmese Ghouls bago sila makarating dito ng M5. Pero 1-1 ang tinanggal dito ng AP Bren. So that leaves the Guinevere again, the Faramis, Nolan open. Yeah. Tapos, pwedeng makuha agad yung tatlong yun sa first 3 picks pala ng both teams. Ang mahirap dito, kasi baka ma-force ka na kailangan mo kunin yung Faramis. Tapos Nolan, Guinevere, yung EP Bren. I mean, usually, nagiging trade dito yung yung Guinevere tsaka Nolan. Pero nakita din natin ng MPLI tsaka ng wildcard. Lalo ng wildcard, na sobrang taas talaga ng priority kaya Faramis. Kasi ang dami niyang kina-counter ngayon sa current meta. That's why Burmese Ghouls, they go with the Faramis. Kasi soft answer din to versus the Guinevere. Kapag natanong ka ng spatial migration, you can just use the Netherrealm. Pero your main problem is open yung Valentina tsaka Lilia. For few, baka nga i-prioritize ng AP Bren. Baka Valentina Arlot yung makita natin dito. Bigyan nila yung Guinevere Nolan. Or kuha sila ng isa. Baka Nolan, Arlot, or Guinevere Arlot. Definitely ang daming option dito for AP Bren. Yep. And Parang maganda yung Lilia if ever, no? Kasi pang burst na agad. And nakita natin kanina na parang nung huling laban, nung M2, all 7 games ng Grand Finals nila binan si Diggy. So pwede ba si Diggy ngayon with the current meta na makita natin? Pasulyap-sulyap kasi siya ng playoffs, di ba? AP Bren to. parang kanina kasi sabi ko, Diggy talagang kaya. quad. Sinusuggest ko pero hindi talaga nila kinuha. And right now, we're seeing again, Nolan at
Claude nga ang pinrioritize ng AP Bren. By the way, to close out yung argument do, yung AP Brent talaga may history with Diggy yan. Oh. Ayaw na ayaw ni Coach Ducky yan. Coach Ducky, yes, yes. Sinusumpa niya yung hero na yan. Pero ang ganda na sagot dito ng AP Brent, instead of going for the Guinevere / other Paramis counters, no? Yes. Yung Claude kasi, ang kinagandaan kay Claude, very hard to catch. Even if makuha ng Burmese Ghost yung Guinevere, may marksman problem ka against AP Brent kasi hindi talaga ganun kadali hulihin yun. So now, Burmese Ghost, they go for the traditional answers though. Yung Brody, again, Lane Victor versus the Claude. And yung Martis, semi walang pakialam kay Nolan, although yung damage output ni Nolan talaga nakakatakot sa late game. Pero at the very least, meron ka pa rin early game. Meron kang semblance of pressure ng early game. So now the question is, AP Bren, kukunin ba nila yung Guinevere? Or they will go for the Terizla or Arlott dito for their third pick? Kasi baka maubusan sila ng XP laner. Sa bagay nga naman, pati kay Guinevere yata, semi walang pakipasa ngayon si Martis. Kasi meron siyang capability na sayawan using the Mortal Girl. So, tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang magiging pick dito. And at the same time kasi, siguro ito yung medyo difference ng Burmese Ghouls ngayon. Was kanina, Ayan na. parang wala pa masyadong naging alalay si Stitch or hindi siya parang sobrang nabantayan nung game kanina. Oo, gumagana na dito si Midnight talaga. Yung Arlott predicted. So knowing din sa sa playstyle, dito na nga AP Bren, saktong-sakto no. So parang dumating na tayo sa point na yung mga hero, yung mga mages na ngayon or hero pool ni Few, yung pwedeng panggulat na baglang liliko para sa draft ng AP Bren. Dati kasi yun yung inuuna, di ba? Parang hindi nga ako sanay na hindi agad kinukuha yung Valentina eh. Yep. Pwedeng gawin ng AP Bren dito, tanggalin nila yung Uranus Terizla. Or baka isa lang, tapos tanggalin nila yung Minotaur. Or baka sila kumuha ng Minotaur. Kasi pwedeng Minotaur Grok. Tinanggalin nila yung Minotaur. So talagang nandun yung idea ng AP Bren. Tatanggalin mo yung team fight ng Burmese Ghouls. Pahinain natin yung early game lineup ng Burmese Ghouls. Again, Ruby is still up there. Pero nakita natin yung game number 1. Especially with the same set of heroes from the side of AP Bren. Kayang-kaya nila labanan yung early game. So problema may Edith. So baka this time around, tanggalin ng Burmese Ghouls yung Edith para at least may chance makapaglaro si Blinks with the Ruby. At nakita naman natin yung IGN pala ni Lina ay nakabase sa pangalan ng girlfriend niya. So, Sana all. Mapapasana all na lang tayo para sa mga iilan na yung IGN na parang yung history o yung inspiration ay nagmula sa ganun tapos umabot pa sa world stage. Ako, gusto ko lang i-share ang IGN po ni Brigida ay Tulay is a bridge. Galing. Yes, yung spelling ng L-I-E. So si Linda, di ba, ay daddy? Feeling ko. Kasi lead daddy. Parang natin mamaya. Ay, Khalid. Okay. Interesting yung Khalid ba na? Kahit na naka-Arlott sila. Pero Although- consistent kanina nga din. Gets ko yung gets ko yung concept ng 1v1 affair dun sa Arlott and Khalid. Medyo masakit talaga kasi talaga yung Khalid early game. Lalo kapag pinaresa mo ng Paramis. Pero baka talagang ang ginagawa nila dito is nililimit yung pull towards the Terizla and the Uranus. Kasi these two heroes, they're not good against Claude. Hindi talaga. Parang ito yung mga bibirang beses na makikita mo yung kahit mga very mechanically skilled players na namimiss yung penalty zone kapag ka-Claude yung katapat mo either because of VMI or dahil hindi pa naman natin alam kung ano yung spell na kukunin ni Super Marco. Pero respeto para doon sa Novaria na nakuha Kanina. at pinakita ni Few. Ang hirap pasukin kanina talaga ni Few. May Valentina, may Valentina Lilia pa rin eh. Ayan na, Edith, ayan. I think, Edith yung ban. Is it parang narinig ko? Oo, parang narinig ko medyo Maliit ang- babae ang boses. Kasi kailangan makapaglaro talaga yung Ruby. If Ruby talaga yung lalabas mula sa Burmese Schools. However, si Blinks naman naglalaro din ng mga support heroes. No? He is capable of using the Angelas, the Rafaelas, Matildas, even the Florin. No? Namimiss natin yung Florin na actually pwede rin kunin ng AP Bren if they do want to take that route. Pero they are going back to the Claude factor still for AP Bren. Kabisado talaga nila to. Yung macro objective capabilities ng meron kang Claude, you are capable of just splitting the map, pressuring yung mga frontliners, yung long out skirmishes, pabor na pabor to kay Claude talaga. Kahit Terizla at Uranus yung nasa frontline. Kaya baka talagang tinatanggal nila dito yung mga heroes na nag-i-initiate talaga ng teamfight na masasakit din. Kasi ang difference ni Terizla at ni Khalid is si Khalid, pag nadikitan ka, ang bilis mo nang patayin. Pero Valentina actually yung binan. And now they go to the Guinevere route for AP Bren. Ooh. So, magfo-focus nga muna sila sa medyo pick-off na roamer. Kaso wait lang, kung di ba usually parang nasanay tayo sa Kaja. Pag may Oo. Kaja ka, gusto mo may instant May burst. kill May burst. potential or instant burst.
sinong ka-combo dito or yung synergy na sinasabi natin Yeah. ng or baka pahabahin nila yung hatak kasi meron kang divine May doble hatak eh. judgment pero kapano hatak nung Paramis. May Lilia si Kapitan. May Lilia mo na to. I think Lilia yung Or baka the safest bet. Nolan. May Guinevere kay or anong ano dito ng Guinevere? Gord! Okay. Oy! Good. Teka lang, ano, parang, ayan, nag-switch na sila. Sabi ko, sana, saan mapupunta yung mga hero na to sa anong role? Eh, mahirap nga rin naman abutin kung tutuusin ang unless hindi nila mabantayan ng maigi kung kailan up yung flicker nga dito na meron etong si Blinks. But then again, considering kung ano yung naging playstyle kanina ng AP Bren, nandyan din naman sina Ogwen, they're likely to repeat lang talaga kung ano ang naipamalas nila nung early game kanina. Yeah. By the way, 5 out of 5 na yung Arlot ni Flap TZ. Pero tatapat na Oh. naman siya ng perfect win rate din ni Carbon on the Lapu-Lapu. 2 out of 2. Mas konti yung data, no? Pero, I mean, mas konti yung games. Pero nakita rin nung Myanmar qualifiers na antindi rin talaga maglapu-lapu ni Carbon. Opo, Lapu-Lapu, yan yung pangatlo yata niyang pinaka-favorite ayon sa ating data. Si Carbon, Arlot Terizla, Lapu-Lapu ang kanyang mga pinaprioritize na hero. So now we can still say na somehow ito ay isang comfort pick niya. Pero paano nga ba nila babaguhin yung timpla ng kanilang early game dito? Papasok sa game number 2. This is very crucial. AP Bren, Curti at match point. At gusto nga nating sagutin yung tanong kung ano nga ba yung pinaka-combo or paano nila ipo-pull off yung meron silang pick-off set trick dito na roamer paired up with hindi naman sobrang burst pa na mga kasama such as the Faramis. Babalikan natin yung may kanya-kanya talagang meta yung bawat bansa. So for Burmese goals, dito natin titignan. Paano nga ba yung guys, sinabi ng Brigida, paano nila i-work out yung gantong lineup? So we'll see this time dahil si Kuya Carbon ay mas aggressive ngayon Oo nga. compared kanina dun sa match-up na Arlot versus Uranus. Yeah. Yung concept ng yung concept ng Kaja, taga lang. Okay, yung concept ng Kaja, medyo naman to, medyo old school yung parang kailangan may kasamang burst. I mean, it's still the main priority if you are getting a Kaja pick. Pero nagkaroon ng evolution din kasi minsan hindi na nanggagaling sa support role, minsan sa marksman na nanggagaling. So may torn apart memory naman ng Burmese goals. Pero I think one thing that highlights the Kaja here in this game is yung kanilang capability to displace heroes, yung displacement concept. Ang daming heroes dito na talagang kapag nadikitan ka, ilalayo ka kung saan mo gusto magpunta. Nandiyan sila Martis, nandiyan si Faramis, and of course nandiyan din yung Divine Judgment coming from the Kaja. And one thing is for sure, AP Bren doesn't want to be displaced. Lahat ng heroes sila, position dependent. Maybe aside from Rocklord kasi meron siyang BMI, pero gusto nila terms nila, yung movement nila around the team fights, gusto nila isang strike lang. Oo, at maganda rin siguro siya na parang pang-antabay na rin in a sense. So kung yung kaninang ginagawa talaga ng AP Bren paulit-ulit, hinahanap ni Kyle TZ yung mga nasa backline, pwede siguro na tabihan o samahan, lalo na kapag ina-anticipate na nila yung mga ganoong klaseng engages. Because yung Divine Judgment nga yung pinakamakakapigil nun as hindi din naman naka-purify si Stitch earlier. Even Oo. now, wala naman siyang purify na hinahawakan. By the way, parang ganito ulit yung tempo ng laban natin. So magugulat na lang tayo bigla kung may salpukan na magaganap dito sa ating turtle objective. So look at Ogwen talagang is-zone out lang muna or hahatakin yung turtle para hindi masimulan. Sabi niya, teka lang, nandito si Nico. So sige, reset ko, pero nakita natin si Few. Walang pag-aatobiling, gumamit ng ulti. Doon, pero meron flicker sakto kay Carbon, tumalon. At mapatay nga dito si Few. So eto na, ata, ang perfect timing para decide. Number miss goals na kuhanin yung turtle, pero si Flap TZ ang is-zone pa nila. Aabot ba? Pero parang iba ang rotation na ginagawa ng AP Bren. Minakro na naman. Inuubos pala ni Kuya Kyle TZ yung jungle. Sabi ni Kuya Kyle Saison, boss, sige, hatakin mo lang. Hatakin mo lang. Di ako magta-turtle actually. Kukunin ko lahat ng resources dun sa opposite side ng map. At yun na nga, makukuha dito si Ogwen. Pero nga lang din naman. At si Nico Nico! makakakuha, kamuti ka pa makuha at maagaw ni Kyle TZ. But still, Burmese goals. Makakasecure ng objective. So 2-0 by the way. At lamang ng kakaunti ang Burmese goals pagdating dito sa gold. Pangalawang bravest fighter yata na Oo. ginawa na doon ni Carbon. At sobrang iba ang ginagawang laro ngayon ni Carbon compared to using the Uranus. Todo hanap na siya ngayon kay Few. Yeah, by nature, medyo aggressive na player talaga si Carbon. Lalo, kaya ang ganda nung sa kanya, ang ganda nung
lapu-lapu, and kita natin yung kanyang presence of mind, even using the flicker kanina para lang ma-pressure talaga si Few. And ito yung weakness actually ng AP Bren lineup. No? Kapag natanong ka talaga, there's a lot of things that can happen. Again, yung damage mula kay lapu-lapu, yung displacement, and the mere fact na kailangan nyo magtakbuhan, hindi nagagawa basta-basta ng AP Bren yung gusto nila. So in contrast with game number 1, this time around, hindi ganun kadali mag-set ng tempo. Oo, parang hindi nila nagagawa yung nakababad sila masyado. Apart from Kyle TZ na nakababad talaga kanina pa sa jungle dito ni Nico kasi kinukuha niya yung resources. Pero other than that, hindi natin nakikita na meron silang nagiging sobrang successful clashes pa. Nagre-reflect din naman sa kill core natin na Oh, Kyle? 2-0. Oy, bottom lane na si Kyle at Hizzy pa nandito kay Stitch para nagtahilang din doon sa may bottom lane. At makikita natin dito para sa side ng AP Bren, parang iba talaga. Parang yung kanilang naging rotation kanina game number 1, very different this time around para sa game number 2. Yeah, hindi nakatingin ng AP Bren sa objectives. Again, scaling yung kanilang hinahanap dito. Trades yung word of the day dito for AP Bren. Imagine, Burmese Gold, sila nakakuha ng turtle pero lamang ng isang level si Kyle TZ over Nico. Pero si Flap TZ sa may top lane. Naku, laban sa tatlo yun, pero makakatakas pa rin yata. Ginamit pa nga dito ang final slash. At Sobra naman! grabe naman, napakakunat ni Flap TZ. Mapipigilan pa nga at ginamit na nga dito ni Few ang kanyang ulti. At buhay si Flap TZ. Grabe naman yung MVP. MVP nung finals ng MPL Philippines. And ito yung ito yung madaya kay Flap TZ. Actually, humampas pa nga siya isa doon para lang mag-proc yung Quantum Charge. Quantum Charge yung Arlot, by the way. So, talagang, alam mo nandun yung full mastery ni Flap TZ utilizing the Arlot. Kaya naman talagang may precedence with the Arlot pick over the Teresa talaga for AP Bren. And buo na rin yung Thunderbelt. So dagdag kunat and dagdag kit kasi nandun na yung slow effect din from the Thunderbelt. Speaking of slow effect, hindi yata magpapa-slow dito ang side ng AP Bren. Pero mapasok ang Burmese Golds, makuha dito ni Nico ang kanilang pangalawang pagong at diretso pa Carbon! nga. Masastan dito si Few, pero si Carbon aalis na lang muna. Pero yung jungle pala, yung purple buff, ang gustong try na kuhanin. Pero sabi ni Nico, parang delikado yata muna. Kailangan natin ditong mas tignan kung ano yung pwede nating ikuhanin against the AP Bren. Lamang pa rin ng isang level si Kyle Pero- kay Nico. Grabe, bumababor na rin kahit papaano yung kanina nagsisimula ang Burmese Goals sa objectives Yes. tapos hindi nila nakukuha pero ngayon nagiging consistent na sila na nase-secure nila na paulit-ulit third by judgment. At Decimate nakuha na nga doon muli netong si Nico ang isa pang kill. And going back doon sa idea na sinasabi nga natin kanina, hindi nga yata na-cast ni Few yung ultimate na Mystic Gush dun sa Clash or dun sa objective take. Sobrang Yeah. consistent na naman dito ni Carbon sa paghanap sa kanya. Parang sabi yata niya dito ang play niya, gulatin natin sila. Kailangan hindi na nila magamit yung mga pwede nilang pwedeng kuhanin or gagamitin ng mga skills against them. At ito yung medyo crucial ngayon, si Flap TZ. Kailangan niyang bantayan ngayon. Asan nga ba si Carbon? Kasi Yeah. nahihirapan yung mga teammates niya pag nauuna si Carbon. Yeah, ito yung X-Factor talaga for Burmese Goals. Again, yung concept ng lineup nila, they just constantly dive. And madi-displace talaga yung AP Bren, meaning yung mga heroes sila hindi makapaglaro aggressively. Si Ogwen, he has to constantly check bushes. Si Gord, nandun din naman yung idea ng AP Bren, kaya nila pinik yung Gord kasi may pang-check ng bush. Pwede nila makita yung kung nasan yung Kaja. Pero once na magsimula na yung team fight, ang hirap labanan ni Carbon. For one, may CC immunity. So Oo. hindi napapunish ni Ogwen yung mga jumps ng lapu-lapu kasi laging pag umupo ang pasok sa team fight, laging naka-bravest fighter. Hindi rin naman pwede yung Martis kasi may CC immunity rin. And you also have to deal with the secondary life nung Netherrealm na hindi pa nga natin nakikita. Oo nga So may pala. impending threat pa yung team fight ng Burmese Goals. Hindi pa ito yung 100% capability nung kanilang composition. As much as you want for AP Bren to scale pagdating sa late game, napakalakas ang kanila late game, overwhelming damage output with 3 damage dealers on their side. Still, prevalent dito yung question dito ng game number 1. Aabot ka ba ng late game? Ang pinaka kinakailangan lang natin na panghawakan ngayon or pinanghahawakan ng AP Bren perhaps is yung clear wave potential nga nila na pinakahinahawakan ni Few ngayon. Although meron na nga din siyang Ice Queen 1, parang hindi napipigilan talaga yung Burmese Goals. Sila naman ang gumagawa ngayon ng dire-diretso na plays at talagang mga team fights na sinisimulan. Pero Ogwen doon, gumamit ng flicker. Grabe yung dodge. Sakto. Naramdaman. Tapos si Few na naman may kita dito sa side of Burmese Goals. Sisimulaan ang turtle objective pero nandito na AP Bren. Sabi na kailangan din natin dito pumalaga. Kailangan din natin kumuha ng mga objectives. Si Carbon ginamit na by the way ang kanyang ultimate Oh my nung moment na goodness. yun. So talagang kakaibang MLBB na nakikita natin dahil palitan lang ng mga may kruhan, palitan lang ng mga skills. Take note na pagong at turtle pa lang ang kanilang pinag-aagawan pero ganito na agad ang kanilang ginagawa. Grabe yung timing ni Oo. Carbon tsaka ni Nico. Imagine mo, dinudge mo. Special migration trigger. Kailangan mo yung predict yun, by the way, in Carbon in the middle of the team fight. Okay, may kita natin dito si Flap TZ.
Kaptizi, medyo sumayaw lang din naman. Pero si Okay. Kyle makakakuha this time around ng pagong. Ginamit ng Netherrealm. Pero alis nga ng AP Bren. Kailangan na nating umalis ngayon. Kailangan nating habulin muna ang ginagawa ng Burmese Ghost. Pero Burmese Ghost, alam din nila yung Oo. kailangan nilang gawin. Kaya dediretso dito sa middle lane. Pwede yata na sirain at pwede nang pumunta doon sa ibang resources ng AP Bren. Going back to sa sinasabi ni Midnight, sobrang commendable dito ng mga sidestep o yung mga Oo. predictions, anticipations na pinapakita ng Burmese Ghouls as a whole. But in that particular team fight na nakita natin, AP Bren, kahit papaano rin naman, na tansya kung kailan ba nila i-re-engage at isi-secure eventually yung last turtle na makikita natin for this fight. Actually, kaya nag-advantage yung AP Brandon, no? As much as pogi, yung pag-touch ni Nico, pati na rin ni Carbon, nung spatial migration, it did force out yung bravest fighter mula kay Lapu-Lapu. Kanina, So no? nawala yung factor ni Lapu-Lapu sa team fight yun. Netherrealm lang yung kailangan nila intindihin. And syempre, Skaltizi, dahil assassin siya, tamang nakaw lang ng turtle, pero Ogwen, Tama nga poke lang si Master Ogwen dito. Sabi niya, kung mag-face check, bago na ngayon, pag mag-face check siya, pipitik muna siya ng konting damage against Burmese Ghosts. So again, 4-7 ang ating score, 9 minutes para sa ating laro. And si Kuya Kyle TZ ay naglilinis lang ng mga lanes, which by the way is now at level 12. yeah, same situation nung game number 1, siya nagki-clear ng side lane, scale up, hindi mo kailangan umamba ng teamfight din sa mid game. You are allowed to do this kasi yung Burmese Ghouls, kabisado nila to eh. Nakita nila yung laruan ng Burmese Ghouls ng kalaban nila, yung Mythic Seals, yung Myanmar qualifiers. Laging magkasama yung trio mid ng Burmese Ghouls sa may mid lane. Napaka-importante ng mid lane pressure. Kaya naman si Flaptizi lagi rin nagro-rotate towards mid lane. Kumbaga, ang gusto na mangyari ng AP Bren, kung ano man yung pressure sa mid lane, tanggalin natin. Ninenegate nila ngayon sa pagpili nila na ganito pala ang papuntahan o maging rotation ng XP laner nila na even nung game number 1 kanina nabanggit natin, isang desisyon na pinili nilang gawin even at the expense of some gold lang naman na pwedeng makuha. Kasi same hero nga din naman ang gamit ni Flaptizi ngayon, still the Arlot, na yung specialty talaga ay yung pinakapanggugulo at pang-display ng teamfights. And speaking of Flaptizi, si Carbon naman ngayon ang kanilang natanggal. Saktong-sakto, meron pala Mid, tayong mid, mid. Lord. Oh, sa may middle lane, si Few! Patay dito sa kamay ni Stitch, pero may bawi lang din naman. Tapos mag-go dito ng AP Bren. Sabi ng Burmese Ghosts, pwede din yatang lumaban. Pero si Lina dito, mahahatak ba si Flaptizi? Hindi, mapuputol ang tali. Habang makapwesto ngayon ang AP Bren dito sa may bandang Lord. Unti-unting maaarayan si Ogwen. Pero more on zone out lang naman ang kanilang gagawin. Itutuloy ba itong objective? Merong vision para kay Blinks. Pero Wala may ring si hatak. Blinks. May No. gina si Blinks dito. Look at the damage of Super Marco. Ang taas-taas na, Yup. tapos may final slash pa na ginamit doon. Kay Lina, may Virus Fighter na rin. Pinasok na nga, pero ang makakakuha pa rin ng Lord ay si Kyle TZ habang yung team fight ay pinagpapatuloy lang ng AP Bren. Burmese Ghosts, kinakailangan na yata munang tumakbo. Eto na yung, nakita na natin yung Netherrealm, pero AP Bren nagawa nila ng sagot. Oo, napakagandang Lord take para si AP Bren. Kaya naman mag-march yan doon sa may bottom lane. And look at Blinks. Meron Divine Judgment. Kailangan lang kumuha dito ng kill against them. Pero makikita natin sasayaw si Flaptizi pero tatamaan ng turret kaya mamatay lang din naman. And look at Few. Dito sa may gitna, sa mama pa rin Ogwen, pwede yatang sumira ng Tore habang si Kyle TZ Oo. nakaabang din doon sa may bandang ibaba. Talagang more on objective na this time around na gustong gawin ng AP Bren. Ako, may nakasilip. Dahil successfully makukuha nila yan. Huwag kang magbi-blink. Oo. Kuya Blinks doon sa may bush. Nandun si Kyle TZ. Ako din, di ako kumurap eh. Parang ang hirap kumurap dito sa sitwasyong to kasi yung AP Bren, right after they were able to secure the Lord, parang nagkanya-kanya na nga silang punta ng lanes. Ngayon, isang outer turret na lang ang natitira para sa Burmese Ghouls. Ang ganda rin comment nung pagiging selfless ng AP Bren dito. No? Even though nakakakuha ng Divine Judgments yung Burmese Gold, no? Napatay nila sa Few kanina, napatay din si Flaptizi after the Lord fight. Problem is, yung mga importanteng heroes na kailangan mong mahuli, wala ka ng Divine Judgment. Kaya naman very confident yung AP Bren kanina lumaban even though wala silang gourd kasi majority of the damage dealers buhay pa rin. Nakita natin si Blinks kanina, kita niya yung Nolan sa yung Claude pero wala silang magawa kasi nakaharang din si Ogwen doon sa natitirang members ng Burmese Ghouls. It's just Ogwen and Flaptizi again standing in the front line. This time around, ina-isolate yung mga natitirang members ng Burmese Ghouls. And also nakita natin yung damage output ni Kyle TZ kanina, especially with this full build, Hunter Strike, Blade of Heptasis, Endless Battle, maximum damage output. Even though yung Malefic Roar ay wala pa, hindi rin naman kasi, wala namang tanky item yung kanyang nag-iisang target dito, no, aside from the boots, si Brody.
Isang combo lang kanina, si Stitch mula kay Kyle TZ, napapatay nila yung damage dealer ng Burmese Goals. At mas magiging advantage pa nga yata sa AP Bren kapag nagiging ganun sila ka-selfless tapos hindi na e-execute or napupull off talaga ng Burmese Ghouls yung kill kasi hindi nila na ma-maximize yung pag-prioritize ng fleeting time pa dito nitong si Blinks na nakita naman natin kanina sobrang nadadamdam na yung damage na nagmumula sa Claude kasi wala rin siyang blade armor so parang ang dali din niya agad bawas-bawasan kapag humarap siya ng ganun tapos hindi naging successful. Kailangan talaga dito ng Burmese Goals, mahanap nila yung tamang target. It's either the Nolan or the Claude. Hindi pwedeng yung Arlot lang, hindi pwedeng yung Guinevere lang, hindi pwedeng yung Gord lang. Kasi kailangan talaga mamatay dito yung mga papatay kay Brody. For the longest time, si Kyle TZ yung threat dito kay Stitch. Even though, let's say, magamit yung torn apart memory, makapatay sila ng frontliner ng AP Bren. Problem is, may second part ng team fight eh. Yung Blazing Duet, yung kapag pumasok na si Kyle TZ, wala silang pang save doon. Even though you might say, meron namang Netherrealm, still, long out fights, panalo ang AP Bren kasi hawak nila yung Claude. Tsaka parang yung ginagawa, pag ginamit yung Netherrealm, yung ginagawa ng AP Bren, alis lang tayo saglit, okay, wala nang Netherrealm, sige, team fight na ulit tayo. So, kailangan dito maging pasensyoso din ng Burmese Goals. Kailan ba ang perfect time para gamitin natin ang ating mga ultimates? So, ito na naman, si Nico makikita natin na ipopull yung Lord para somehow ay ma-delay yung objective taking na gustong gawin ng AP Bren. Sayawan muna, pakiramdaman. So, tatansyain mo nga ba, gagamitin mo pa ba ang Divine Judgment at this point to engage kung hindi lang din yung tamang target ang makukuha mo or i-preserve mo na lang siya at mag-i-invest or mag-anticipate ng counter-engage potential na meron kayo? Kasi as of now, napupul na talaga ang Lord pero na-reset na naman. Para napanood ko na to kanina Oo. ng game number 1. Ganito yung itsura ng Lord dance ng game number 1. Super Marco, hawak Lord. Yung 4, nakatago sa bush. Of course, if yun nasa may bandang likuran, di siya pwede mahila dito agad-agad. And pinang-check niya rin yung additional, yung kanyang skill with the additional bushes. And AP Bren, hindi nila nilelet go yung control. Even though medyo they're also playing with the time, no? Kasi pag nawala ng purple buff si Nolan, mahirap din. But still, you see the presence of mind ng AP Bren na, guys, hindi pwedeng si Nico lang. Kailangan mahanap din natin target natin. And secondary target nila dito is actually yung Brody. Kailangan makita nila kung nasan si Stitch. Conceal dito, ginamit na ng Burmese Ghouls at makakahanap ba dito si Blink? Pero medyo hindi yata niya nakumit. Merong ginamit dito pero si Blinks mga napakaganda counterplay para dito sa AP Bren. Burmese Goals ang gumawa ng play pero nabaliktad pa dito ng Bren kaya naman may kita natin ngayon Super Marco and the rest of AP Bren sinisimulan na yung Lord habang si Nico dito may pilit na umatras at napakabilis secure at mukhang dead-diretso pa nga yata mapapauwi ang side ng Burmese Goals. Very unfortunate. Nakita natin dun yung attempt at yung pagpwesto na ng Burmese Ghouls pero hindi nila nahanap kung sino nga ba yung gagamitan ng Divine Judgment. Slap. Si Flap tsaka si Few dito ay ginamit ang kanilang mga ultimate. Tingnan natin si Ogwen magkakaroon ng target. Flap is down by the way. Habang si Ogwen and with Few ay alis na lang muna. Here comes Kyle at TZ. Kukuha ba silang killer? Akantalin ng Lord dito sa bottom lane. Hindi dediretso nila kasi nandito na naman si Super Mark and Carbon is gonna be down. At mukhang mid lane pa rin nakuhanin. Look at Super Mark. Oh my God. Hindi na lang. Si Lina, isang linya na lang. Isang guhit na lang na HP. Nakabasag doon ng isang inhibitor turret ang AP Bren at mukhang dadalawahin pa nga yata o susubukan dahil maganda ang naging depensa doon at agarang sagot ng Burmese Ghouls. Pero sa nakita naman natin kaninang damage na hawak-hawak ayon ni Super Marco, matatakot ka na talagang lumapit ngayon at makita itong Claude na to bigla pero isa na namang flicker. Okay. Ano muna sipat muna dito sa may top lane na si Ogun nandun as front. Kyle! Pero Immortality, look at Kyle Neezy. Bigla ka lang tatalon, tas okay, damage ko na to. Pero kita natin, maingat din at disiplinado ang AP Bren. Ito yung malungkot kapag Brody Guts kalaban mo Nolan, literal kailangan mo i-Wind of Nature lahat ng combo niya. Kasi wala kang dash. Unlike yung mga tulad nila Moskov, nila Bruno, Beatrix, lahat sila kayang mag-disengage. Kahit pa tamaan ka nung passive ni Nolan, kahit sundan ka, meron ka kasi mobility spell. Si Brody kasi nakatayo lang eh. So mahirapan din talaga si Stitch paglaro dito, lalo kapag nakaharap ng entry point si Kyle TZ. And remember, yung Wind of Nature na yun, mataas din ang cooldown yan. Yung cooldown nung cooldown ng Fracture, medyo mababa compared to the Wind of Nature. No, pwede niyang ulit-ulitin lang yon at hindi naman nauubusan ng entry point si Kyle TZ. Basis na nakikita natin kanina, evident pa lang sa kung paanong tatlo o dalawang beses nang nabigyan dito si Stitch kumpara kay Super Marco na parang protektado at hindi naaabot at all. Bukod pa sa ideyang wala talaga actually pang-abot ngayon ang Burmese Ghouls para dito sa Claude ni Super Marco. Pangalawang beses na to sa sharing ito na ganito ang nakikita natin. Bumuo pa ng tinapon niya yung Blade of Heaven, tapos sabi niya Blade of Despair naman. Oh, para mas masakit na talaga. Grabe Ang yung- magiging damage. Ngayon for Burmese Ghouls, nung ganito yung sitwasyon nila sa ating laban,
Ano ba ang next nilang pwedeng gawin para somehow ay mapantay yung kanilang sitwasyon against AP Bren? Kailangan talaga na mahanap yung kill kay Claude. Kanina nag-attempt sila. Gets ko yung attempt ni Blinks kanina. Although hindi nga nag-land yung Divine Judgment. Magkadikit kasi si Ogwin at si Flaptizi kanina. I think he was going for the Arlot. Pero the thing is, again, nakita natin yung team fight after nun, na kahit wala si Flaptizi, si Kyle at si Super Marco willing na mag-commit. Lalo kapag wala na yung Netherrealm. Pag wala na yung Netherrealm, hindi pwede lumaban yung Burmese Ghouls kasi they cannot sustain yung damage output na dadali ni Super Marco at ni Kyle TZ sa frontline. Si Nico, nararamdaman niya rin yung hampas ng Claude kanina. True. Ang bilis lang from 100 to 20%. Mga 2 seconds lang. Good 2 seconds lang with the Claude. Yung mga frontliners ng Burmese Ghouls napapababa kagad nila yung HP. Hindi na nakikita, hindi pa natin nakikita ulit si Carbon na ginagawa yung hanap-hanap dito at pressure na binibigay kasi even AP Bren, agad-agad na nilang binurst down yung Lord at mukhang si Blinks ang kanilang target. Diretso pa nga napakagandang talon, pero may Netherrealm na rin sinasabi. Mukhang Nako. magogo ba dito ang Blinks, Burmese Ghouls, Blinks! pero napakagandang hila. Super Marcus There you go. down. Sa kamay dito ni Nico, so nakikita natin Burmese Ghouls, alam nila kung sino kailangan targeted. Pero take note, AP Bren, meron silang Lord, pero mabubuhay ang mga minions para dumepensa. At pipilitin yata ng AP Bren na hindi makawes. Sabi na hindi, antayin na lang natin yung Lord para maging mas maganda ang pwede nating minion wave flow. And Burmese Ghouls, they have to defend this Lord. Si Kyle TZ po ako sa trabaho, sabi niya, purple buff. Ayan, ang kanyang trabaho. Sabi niya, purple buff muna ako, boss. Nolan ako eh. Tapos pagkatapos siya purple buff, uy, parang miss. Diretso na. Nakita lang, na-side lang doon si Lina at makakabalik din naman agad. Buhay naman. agad. Buo yata yung passive Buo yung or yung stacks stacks niya. Pero still, there's a Lord na kinakailangang mataan ngayon ng Burmese Ghouls at nakapasok na nga siya dito sa base. Open, may nahuli pang isa pero that's Carbon. Pakunat si Carbon. Teka, sabi dito ng AP Bren, parang delikado yata. Ginamit dito ni View ang kanyang Mystic Gush. Habang madedepensahan yung Lord dito ng Burmese Ghouls. At yung ating dalawang kupunan, talagang walang willing na basta-basta tapusin yung laban. Pero AP Bren ngayon pwede pang pumasok. Look at Kyle TZ, Oh grabe pa my kanyang pagpasok goodness. doon at napakasakit ng damage against Nico. At si Flaptizi na dito rin, the rest of AP Bren. one slash! Pero pa Mystic Gush, hinatid doon parang mala volleyball. Ang nakita nating play para Blinks, din Blinks! sa na AP Bren. Pero Burmese Ghouls, alam din nila yung strength ng kanilang lineup. Alam nila yung pwede nilang gawin ngayon dahil 20 minutes na ang ating laro. Okay. Grabe si Flaptizi, welcome to Philippines. Si Carbon hinatid sa ano eh. Parang badminton pala yun. Oo. Dalawa nga sila doon. Tumalon din yata. Nag-spatial migration si Ogwen para either way, hindi man pumasok doon sa final slash. Meron at merong sasalubong din na knock-up at makakahuli para dito sa kanya. Pero siya naman ang pumasok ngayon. Todo depensa lang, pero may final slash naman na kinumit. Mabibigyan na nga ba siya ngayon? This time around kasi pumasok na rin ang Burmese Ghouls. May iwan na si Carbon and Nico sa may top lane. Nawalan by the way dito ng immortality si Kyle TZ dahil ang sakit ng damage na ni Stitch. So ito na yung mga moment na pati bayan na lang sa team fight. Actually, nag-buy-in sila si Kyle TZ doon. Pumasok siya kay Stitch. Hindi niya nahuli yung, hindi niya nasara yung gap. And nung nakita niya yung Torn Apart Memory, nagbenta siya, bumili siya ng emo. Ang daming nagaganap pala na palitan na kasi nasa 21-minute mark na nga naman tayo. So, yung mga ganoong klaseng pagbebenta, pagbabuy and sell, hindi na malabo nating i-expect. At sobrang taas din ng nakikita nating kalamangan in terms of gold. Yeah. 5-3? 6.5k kaya, well, 5k na lang from Kyle TZ. Pero at this point, hindi na masyado nagmamatter yung gold lead ng AP Bren. Kasi halos full slotted na rin yung Burmese Ghouls. Again, very clear yung win condition ng Burmese Ghouls dito. As long as mahuli nila si Super Marco, kakahuli lang! Saktong-sakto. So okay, ito yung delikado ngayon ha. Wala si Super Marco dito sa may Lord Objective at kompletong Burmese Ghouls. Meron pang Immortality Stitch by the way. Pero si Kyle TZ naggaling din doon sa may top lane. Mukhang dediretsuhin pa nga. Pero more on zone ang gagawin. Si Blinks dito mga ngalahati ang buhay. Nakita ni Carbon si Pew. Ito yung target niya kanina pa. Si Pew yata ang kukuhanin nila. Pero makakatakas pa rin. Mawala pa rin immortality na dito. Lord! Kaya patay dito si Carbon. Mayroon Lord. Kasi- Kanino ba talaga mapupunta? Ay! It's gonna be Nico of Burmese Ghouls. At gagamitin pa dito yung Netherrealm. Dediretso may hila pa nga dito si Flaptizi. Pero may immortality. Mystic Gush. Babalik si Pew. Oh, And Stitch is down. Mukhang mababaliktad pa yata ang mangyayari dito dahil meron pang minion wave ang AP Bren. Tinutuloy-tuloy na nga rito ng AP Bren ang kanilang pagsugod at mukhang babasagin na nila sunod ang mid lane inhibitor turret. Gusto na yata nilang bigyan o tapusin ang labang ito. At may Lord na nga rin na nag-spawn. So kahit pa paano ay madedepensahan pa ba ito ng Burmese
Burmese Ghouls. Madedepensahan nga yata dahil mapipilitan dito ng AP Bren na pababain muna yung Lord dahil delikado pag malapit sila sa may Okay. bandang base. Ito yung sinasabi natin mga delikado dahil halos wala ding buhay ay mga players dito ng AP Bren. But look at Flap TZ. Meron pang final slash against Lina. Meron din stun dito sa bola ni Few. At hindi Wala pa na sila yun. Andito si Marco. uli. Andito Ang si Marco. diretso pa sila. At nandito rin si Super Marco. Kompleto na ang AP Bren. At look at the pressure na ibinibigay nila dito sa mga players ng Myanmar. Pero Myanmar, hindi lang din naman susuko. Napakagandang Divine Judgment. Dediretso dito Lina and Carbon. Carbon, mamamatay. Pero Super double kill Marco. na. Isang pa si Lina and Flap TZ is down as well. Mga kinakailangan muna nila kahit papaano yung mag-ingat dahil isa-isa nang nawawala ang mga miyembro. Dalawa pa lang pala ang natanggal dito. That's Carbon for Burmese Ghouls as well as Flap TZ para dito. Parehong XP ay nawala sa ngayon. Pero yung nakikita nating mga paulit-ulit na nagiging extended team fight, hindi na natin matansya kung sino nga ba yung pumapabor kasi unti-unti na nakikita ng Burmese Ghouls kung ano nga ba yung paulit-ulit nilang kailangan gawin. Yeah, lumalamang lang din talaga yung AP Bren pagdating sa firepower pero they have to be worried about their positioning kasi ngayon Burmese Ghouls nandun na yung threat of catch. Blinks once again. Ooh. Okay, nakita na natin to kanina. Meron magtatalo. Gwen! Meron pang sumamang isa! Pero sakto dito NetherRealm. Meron Mystic Gush. Alis na lang muna. TZ! Pero si Kyle TZ nakaabang. Stitch, Teka, Stitch, parang Stitch. hindi nyo yata alam. Nandito ako, pero naramdaman ni Nico. Pero Nico dito meron immortality. Oh, Gwen! Oh, Gwen! Mapapatalon palayo. Nico mawala ng immortality. Masisecure ba ang kill? Pero hindi! Makakatakas pa rin. Stitch na parang Stitch to part memory. At bumili din ng immortality. Oh! Saktong-sakto kayo ng mga buy and sell ng mga players natin. Woo! Oh, Gwen with the flicker. Okay, hindi umabot doon yung flicker. So ngayon, magdi-disengage na muna si Ogwen. Meron pa tayong 40 seconds bago yung susunod na Lord, pero napakarami nating nakitang action doon. At umabot tayo sa puntong nilakad natin mula doon sa river hanggang base ng Burmese Ghouls. Medyo nakakatakot to for Burmese Ghouls. Nag-commit ng flicker si Stitch to get a gold kill. Ngayon yung Lord baka hindi nila ma-contest away from AP Bren. We're gonna be looking at the team fight once again. Naging maganda yung start dito for AP Bren kasi nag-miss na naman ng jump si Blinks. Buy and sell muli kay Pew. Again, that was a flicker committed by Stitch. So mahihirapan sila sa next na upcoming Lord fight. And probably doon sa base defense, 70 seconds without the flicker. Kanina nakita natin, isang huli mula kay Flap, isang final judgment na punish kagad nila yung misposition na Brody from Burmese Ghouls. Considering may flicker pa siya nun, problema na kagad yung Arlot. Now without the flicker, mas malaking problema to for Burmese Ghouls. Baka hindi sila makapaglaro ng aggressive playstyle dito sa Lord fight. That's meron pang 50 seconds na natitira dito bago mag-up ulit ang flicker ni Stitch at papakiramdaman na rin yung dalawang kupunan dito at Parang si Kyle delikado TZ. yung mga nasa likod Oo ng nga Burmese eh. Ghouls. Yung mga pwestuhan ni Kyle TZ kanina pa natin medyo kinakailangan yatang mataan pero si Flap TZ ngayon na nahuli. Divine Judgment! Divine Judgment, makakasecure yata ng kill pero makakatakas pa rin. May iwan dito. Oh! Kyle TZ secures that Lord. At Oh, AP Gwen! Bren, mukhang dediretso pa rin. Si Nico may iwan dito pero meron NetherRealm. Ogwen is down. Pero dito na si Super Marco, sakto kanyang blazing doon. Meron pa Truncheon. mga free hit. Winter Truncheon para kay Flap TZ. Look at Kyle TZ with the kill. At sa mamong ko ng isa, Stitch matatahi na rin niya. Mawala yung immortality saglit. Pero tingnan natin dito. Oh, AP Bren. grabe! Truncheon, sabi nila, no, hindi mo kami pwedeng kuhanin ngayon. Flap! May hila si Super Marco, pero Flap TZ Oh my na goodness! pakakunat. At meron pang Lord That's sa it! middle lane. Mukha ito na nga yata ang inantay ng AP Bren dahil tower lock na para sa kanila. Pero lumalaban na defense pa rin. Pero hindi, AP Bren wins the series with the sweep. Isang malinis na 2-0 para sa AP Bren, the PH representatives. At nakita mo kung gaano rin katagal yung larong iyon pero sa dulo sila pa rin ang nagwagi. The last time that they met sa group stage ng M2 Burmese Ghouls na nagwagi, this time, it is AP Bren. Those crucial purchases on the Winter Truncheons, the Immortalities, nakita natin kanina si Flap, nakita niya yung Thorn Apart Memory, quick buy and sell, bumili siya ng Winter Truncheon, hindi nga niya kinailangan gamitin. Kasi sabi niya, okay, enough yung HP ko. Tapos umabot sa crucial na team fight nung ginamit niya yung Winter Truncheon, and that last juggle for AP Bren with the Immortalities as well from Flap TZ. Again, another layer of Winter Truncheon. Long drawn out team fights. Alam talaga nila ng AP Bren kung paano mananalo versus Burmese Ghouls. Tsaka alam mo yung AP Bren dito, dumating na sila sa point na confident sila kahit ganito, sobrang Oo. liit lang ng buhay. Yung mga passive ng mga heroes nila, alam nila na pag pumitik sila ng skill, merong babalik at babalik Oo. eh.
Kasi kung ako lang naglalaro, syempre hindi ako pro Baka ka na player. Oh. Pag ganun kaikli yung buhay ko, ganun kaliit yung buhay ko, uuwi na ako. Grabe. Dito hindi. And it takes a lot of courage and confidence for you to be Yeah. able to pull off a play coming from that type of team fight. Diba? There was one point in that fight, si Flap, literal isa na lang. Si Ogwen, isa na lang din. Pero nilaban nila sa Bumalik. Martins. Oo, ang daming mga isang linya na lang doon. Pero syempre, shoutout din muna sa ating global presenting partner na ang Kidia. Ano nga ba ang Kidia? Isa itong Giga Project City na ginagawa sa Saudi Arabia. Ang Kidia ay magiging future capital of entertainment, sports, and culture. So Kidia aims to change the world of gaming and esports. So don't forget to follow at Kidia Gaming on Instagram, Twitter, and TikTok. May mga giveaways din tayo, kaya stay updated sa mga social media pages. Di ko mabilang kung ilan yung mid-team fight na buy and sell na naganap doon kasi yun yung pinaka-nakaka-pressure sa lahat pero nagawa nila ng paulit-ulit. At ang MVP natin na nagpakita nga nung pinakahuli yatang buy and sell na napaka-crucial, I think it's none other than Kyle TZ, yung Nolan niya na kanina pa Yeah. nakakahanap ng nakakahanap. Grabe yung commitment ni Kyle TZ sa trabaho niya. Talagang alam niya, siya yung papatay kay Stitch. Siya rin yung damage nila sa frontline. Pero very layered yung playstyle dito ng AP Bren. Look for the backline. Do not let Stitch play kasi dalawa silang humahantin dito kay Stitch. Pero alam ni Kyle TZ, siya yung primary threat versus the Brody. Kasi si Flap TZ, meron ding frontline duty. Kailangan niya samahan si Ogwen. And yung positioning ni Kyle TZ sa last team fight, nabigyan si Super Marco at one time dahil wala nakasilip sa right side of the Lord. Nung yung Lord ay nag-spawn sa may top side, napakita ko kanina si Kyle TZ nakapwesto sa may bandang kaliwa, it's to limit yung presence ng Kaja. Kasi hindi rin naman pwedeng si Kyle TZ lang yung gamitan ng Divine Judgment kasi may Claude problem nga ang Burmese Goals. And once again, yung kanyang commitment sa trabaho just to assassinate Stitch on the backline, hindi ma-maximize ng Burmese Goals yung presensya ng Brody. Ito, by the way, ito yung isa sa mga crucial plays kung saan nakuha na talaga ng AP Brain yung group nila. Yung nag-flicker si Blinks, tapos parang napilit din somehow na merong ma-divine judgment. Yeah. Sakto kasi merong Lord nun. So yeah, para din dito kay Kyle TZ, si Stitch din yung naging target niya noong una. Di ba sabi natin parang hindi sila hindi sila nagtuturtle. Yung pala, si Stitch ang target. At dito, kahit sino na, kasi ang tama na rin niya, level 10 yung kalinya, tapos siya level 12 kanina. Oo, paulit-ulit man natin nakikita yung mga magaganda rin na iwas sa mga spatial migration. From Burmese Ghouls, paulit-ulit yun eh. Yung mga nagagawa talaga nilang iwasan, yung mga biglaan, even yung mga flicker combos ng spatial migrations. Pero the ability na mag-regroup talaga dito ng AP Bren at na kahit nasabihin natin silang nawala ng isang resource, at ito, Ayun, buy oh. and sell na to talaga. Ito rin, ito yung clash na yan. Ito, tingnan natin. Look at the items, guys. Biglang may mga magpipi. Winter Truncheon. Alam ko may bigla, ayun o, yung Winter Truncheon na yun, nabili ni Flap TZ, bago pa magkaroon ng team fight Oo, na yan. nung lumabas yung Torn Apart Memory, bumili siya, hindi enough in damage, hindi niya ginamit. Kyle TZ rito, sakto rin yung pagbili niyang Immortality, pagkabuhay, Winter Truncheon. Tapos ito yung Slither of Health mula kay Flap TZ, sabi niya, Eh, sinasabi babalik naman natin. to eh. Babalik to eh, basta Super Margo, humit ka lang. Oo, kasi meron namang Lord if ever. Tapos yung damage per second ni Super Margo is sufficient para matapos sila. Ayun no, nag-ano pa pala siya, nag-Wind of Nature para if Oo. ever na-targetin siya. Oo. Iindahin niya lang. Bini-EMI na niya palikod para tore lang talaga at tinapos na nila yung medyo magta-30-minute game lang naman na laban na yun. Kakaiba talaga yung level of commitment dito ng AP Bren sa kanilang mga heroes. Again, yung idea talaga nababakaban when it comes to execution, especially with Flap TZ and Ogwen ng early games. Sila talaga yung umaalalay doon sa frontline ng AP Bren while it allows Kyle TZ and Super Marco to have a very good game. Kasi Super Marco, kailangan niya lang intindihin, positioning niya versus the Kaja. And of course, Kyle TZ, napakabilis din yung kanyang farming speed dito. Especially with the thrill, no? Usually yung mga Yeah. Nolan nakikita natin, either naka-agility or naka-rupture for the added penetration. Pero sabi ni Kyle TZ, added damage ang kailangan ko kasi gusto ko mag-clear ng mga side lanes. And that allows me to have a very good mid-game kasi napakataba nung Nolan. And it did happen in this game. Although nare-repel sila ng Burmese Goals kasi they do have damage from the Brody, they do have control from the Paramis, and of course yung presence din ni Carbon sa front lines. Ang naging problem talaga ng Burmese Goals dito is yung micro-capability ng AP Bren. Na advantage din talaga ever since ni Nolan tsaka ni Claude dahil sa kanilang mobility factor. But of course, yung selfless commitment din ng AP Bren, it's hard to quantify gano'ng kalaki yung effect nun. Pero yung willingness lang ni Flap TZ tsaka ni Ogwen na, sige, alalay na kami, baka paglaro lang yung dalawang core namin.
Sobrang nag-snowball nga yung isang cordon, which is si Kyle TZ with a total of 766 gold per minute lang naman, na kahit sinabi nga natin hindi na nagmamatter dun sa isang punto na nakita nating halos 6k gold lead na yung nasecure oo. niya. Parang naging malaking bagay siya in a sense na nagawa niya lahat ng buy and sell na nakita natin nung late game na talagang nakapagpabago ng sobra nung takbo nung kung paano na-end na finally doon ng AP Bren yung laro. Tsaka yung ginawa dito ni Kyle TZ, sa sobrang kakaiba yung naging jungling pattern niya, kung ikaw yung Burmese Goals, hindi mo alam kung kailan magiging part ng team fight si Oo. si Kyle TZ. Kasi Yeah. since nauna na siya sa farming, dun sa latter part, kahit magtago na lang siya sa brush, ibigay niya na lahat ng Yup. farm kay Super Marco, mag-aabang na lang siya ng pwede niyang targetin basta-basta. Kaya for me, ang unsung hero ko dito si Pew. Siya umuubos ng Netherrealm actually. Kanina, no? Kaya ang taas ng damage output actually. Taas ng damage output ni Pew. 70k. Pantay sila ni Marco. Actually, mas mababa pa nga si Kyle TZ over Pew. Kasi nga, again, ang trabaho nung actually damage check para todo. Pero kanina ang taas ng damage dealt ni mas mataas din pala Oo. si Pew. Kaya Kyle TZ doon sa mga skirmishes na alam mong nilalaban ng Burmese Goals. Kasi naghihintay talaga si Kyle TZ at si Super Marco. Pero si Pew, sige, ako na, ubusin ko yung Netherrealm. Oo, na-mention natin kanina, meron pang hindi nagagamit na